Sa unang araw nga namin dito sa isla, ang una naming ginawa ay namitas nga kami at kumain ng napakaraming siriguelas. Matagal ko na ngang gustong pumunta dito sa Iling Island, kaya lang palagi namang hindi natutuloy at ngayon pa lang talaga mangyayari. Medyo may kalayuan kasi ang biyahe mula sa amin hanggang papunta rito na nakamotor, tapos sasakay pa kami ng bangka. Meron nga rin kami nakita dito na baka na isasakay nila sa bangka, kaya lang palaging nahuhulog at talagang nakakaawa lang tinan yung baka. Yung mga motor din pala kanina na pinagsakyan namin ay sinakay nila dito sa bangka kasi mamaya pagkababa namin dito medyo malayo-layo pa rin yung pupuntahan namin. Mga bandang alas 6 kanina ng umaga nung umalis kami sa bahay. At nung makarating na nga kami dito sa bangka ay siguro ang oras na ay mga 9:30. Hindi pa nga rin kami lahat yan kumakain ng umagahan, kaya dito sa bangka ay prutas na lang muna yung kinain namin. At pagkarating namin mamaya ay saka na lang kami kakain ng kanin. Siguro may kalahating oras din kami dyan na nagbiyahe sa bangka. At ang natagalan nga lang talaga kami dyan ay yung pagbaba at pagsakay ng motor. Medyo kalmado pa nga daw ang dagat ngayon, pero kapag mas malalaki daw yung mga alon, siguradong mas matagal kami na nagbabiyahe kanina sa dagat at saka mas matatagalan din kami sa pagbaba ng mga sinakyan namin. Nagbiyahe pa pala kami dyan pagkababa namin ng bangka at yung tutuluyan nga namin ay malapit na malapitan talaga sa dagat. Pakita ko na rin pala sa inyo kung saan sila kumukuha ng tubig. Meron silang balon dito at dahil nga isla to yung nakukuha na tubig dito merong alat ng kaunti. Ang tubig pala na nanggagaling dito sa balon ay pangligo, panghugas at saka panglaba. Hindi sila kumukuha ng tubig na panginom kasi nga may alat ng kaunti. At nung mga bandang alas 3 naman na dyan ng hapon naglakad-lakad nga muna kami papunta sa mga tanim ng mga puno na siriguelas. Napansin din pala namin dito yung lupa nila na mapula at dahil nga naglalakad kami magalbo kaya yung mga binti namin dyan talagang medyo mapula na rin. At maya-maya nga lang din konti ay nakarating na kami dito sa lugar kung saan napakadaming mga siriguelas na nakatanim. Sa daan pa nga lang kanina kapag meron kaming nadadaanan ng mga puno na meron kaming nakikita ng mga hinog na bunga talagang inaabot namin, kinukuha na namin. Ang mga puno pala na to ay matagal na nakatanim dito, kaya kung mapapansin nyo talagang malalaki na sila at napakarami nilang bunga. Yun nga lang pailan-ilan pa lang ang mga nakikita namin ng mga hinog. Ngayon pa nga lang ako nakakita ng puno ng siniguelas na ganito nakalalaki. Siguradong medyo may katandaan na rin ang mga to kasi hindi na kayang yakapin yung pinakang puno. Nag-akyat na nga rin dyan yung mga kapatid ko para makuha nila yung mga hinog at hindi sila masyado nagpadulo kasi nga hindi naman ganun katibay ang puno ng siniguelas. Marupok lang din. Sa mismong puno pa nga lang dyan ay sawa-sawa na kami sa pagkain ng siniguelas, pero nagpitas pa rin kami dyan ng kaunti para pag nakauwi meron kaming kinakain. Maaga din palang namumunga mga siniguelas dito at isa nga ang lugar na to sa maagang nakakapag-produce ng prutas na siniguelas sa palengke at masasabi ko na medyo may kamahalan pa ngayon ang presyo. Bali, dalawang klase pala ng siniguelas dyan yung pinitas namin. Etong kulay green na nasa taas, ang tawag dyan ay pasete. At eto namang kulay violet na nasa baba, ang tawag naman dito ay amorado. Para sa akin, mas masarap yung pasete kasi kahit green pa lang siya ay hinog na at saka malambot siya at mas matamis. Mga bandang alas 5 ng hapon, mataas pa rin dyan ang sikat ng araw at umakyat nga muna kami dyan ng bundok. At sa pinakambaba nga nito ay pupuntahan namin yung kuweba. Pagkarating namin dito, isa kaagad sa napansin ko ay maraming mga nakalagay na mga ursos at saka mga ala kasi nga marami daw nag-aalay dito. Pero hindi na rin kami masyadong nagtagal pa dyan at baka abutan kami ng dilim, talagang sinilip lang namin. At nung nakalubog na nga ang araw, pumunta naman pala kami dito sa dagat para mangilaw, kaya lang wala naman kaming makitang isda, kaya ang ginawa namin, in-enjoy na lang namin yung nakikita namin na napakagandang tanawin. See you lang for today's video. Thank you for watching!